Breaking news! Napakaganda talaga ng plano ni Senator Dante Marcoleta na kung hindi susunod o makikisama ang mga kumpanya ng oil dito sa ating bansa, dito parang pinatutunog niya na parang hindi dumaan sa Strait of, kung hindi pala dumadaan sa Strait of Hormuz at nagtaas sila ng presyo, mapipita si Senator Marcoleta gumawa ng paraan, no? Maaring pwedeng magpadala ng tanker sa ibang company at syempre isnabi na yung mga dating company. Ganun ka talagang katibay ang paninindigan nito ni Senator Rodante Marcoleta sa gumawa talaga ng paraan. Inggit na naman po dito si Pinky, no? Kasi si Pinky hindi gumagawa ng paraan no? Na may personal. Di ba? May nagawa ba si Pinky paraan para sa Pilipinas, ha? Bukod sa pinatatakpan niya yung yung mga flood control issue, eto si Senator Marcoleta, opensiba na, defensiba pa, 'di ba? Kumpleto si Senator Dante Marcoleta. Naaatupag niya lahat ang pagkasabay-sabay niya. Dito, nilecturean pa nito si Junior, ha? Imbis na dapat presidente o panig nila ang magpaliwanag dito sa atin, ha? Isang inuusig nilang senador na si Rodante Marcoleta ang nakapagpapaliwanag sa atin, 'di ba? Ang kumbaga nakakagawa ng paraan. Dapat ito utak ng isang presidente to, no? Ang presidente dapat marami utak, marami na nga kayo diyan, hindi kayo magtulong-tulong Naiisip pa ni Senator Dante Marcoleta, tapos sa taong bayan ito papasamain nyo, itong taong ito. Ang titindi nyo, ito po, tingnan natin panoorin po natin si Senator Rodante Marcoleta. Kaya nga, pupunta sa, kaya nga sinasabi ko, di kung ayaw ninyong tatlo. Opo. Na kasi gusto namin diretso ako kami doon sa State of Hormuz. Opo. O di, kukontrata na lang tayo ng isang diesel. Na kaya nga ang transaction, pwede. Diesel to tank transaction. Pupunuin niya, tas pwede naman pala kung ganun, di ba? Okay. Magpapadata yung tanker. Ngayon, ang gawin natin. Pwede magpapadala ng tanker. Di ba? Kung ba gobyerno natin papadala ng tanker, ayaw nyo parang hindi kami sa kumbaga dito, hindi ko alam kung sa makakakuha si Senator Marcoleta ng langis na, pero siguro may mga makalapit dyan na bansa na pwede magpadala ng tanker doon na gumawa ng paraan para makakuha tayo ng langis. No? Doon lang sa mga minor players na lang. Ano yung mga minor players ngayon? Kasi ang mga minor players ngayon, pag pinagsama-sama mo ang kanilang share sa total petroleum market, 30% sila maliit lang pala yung tatlo, 70% talaga. Kaya so mapipilitan tayo ngayon. Ayaw na kitang gamitin ngayon. Ayaw magbigay libro mo Ayaw mo rin buksan ang libro. Ayaw mo rin. Ibig sabihin ng libro, sabi ko dito, ayaw nila buksan yung libro ng company. Ayaw nilang sabihin kung saan niya kinukuha yung, parang gano'n Ilang porsyento bang kinukuha nyo? Saan yung kinukuha yung langis? Sa Strait of Hormuz ba? 100% yung langis na, yung tinitinda yung langis, binibenta nyo sa masang Pilipino? Yung ba, kinuha nyo sa Strait of Hormuz? Yun ang gusto mo namin, Senator Marcoleta gagamit ako ng nitong mga small players. Small players. Ang pinakamalaki yung Total Petroleum. Halimbawa, sasabihin ko sa Total, okay. Halika, Total. Total naman nandiyan ka na sasabihin natin sa DO, bigyan mo ng karampatang permit ito. At saka yung mga kakailanganin niya para makapag-import. Kasi meron siyang official ICPO. Meron siyang commercial invoice. Ganun pala yun. Tapos meron siyang ATSC, yung Authority to Sell and Collect. Meron siyang DTA, Deep Authorization. In DTA, ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung anong tanker mo tangke. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify. Pag lahat ng ito na pwede nang pwede sa makipag-transaction po. Pwede kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong naangal kayong dalawa o kayong tatlo Baka harangin ng tatlo yung bibilan yan baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi masasakripisyo yung priority project. Ito talaga tao to, nag-iisip talaga to. Ito talaga seryoso sa taong bayan to. Ewan ko ba, sa mga diyan nakaupo ngayon sa gobyerno, walang ibang inatupag kundi impeachment ni Sara. Walang ibang inatupag kundi susunod na termino nila.
Etong mamang ito, kahit sa kuryente, naiisip niya lahat eh. Yung mga bat-bat na yan, kung alisin ang ayuda, alisin ang AX na yan, ipalit dito. Ayaw nila. Bakit ayaw nila? Kasi sa Badreseta, ayaw nila matulungan yung taong bayan. Sa isang paraan, sa isang banda rin, bukod sa ayaw nila umasenso ang bayan, kasi baka makalimutan sila pag umasenso ang bayan ayaw din nila tulungan yung tao na si Senator Marcoleta na gawin yung libreng kuryente. Bakit? Kasi baka pumogi siya sa masa Kung tumakbo itong Vice President, baka manalo pa Yan ang ginangyayari sa atin. No? Kaya sa mga itong mga nakaibang upo rito, walang ibang inatupag kung hindi sarili nila. No? Mahal nyo taong bayan, hindi nyo mahal taong bayan. Huwag kayong magtago sa mahal nyo taong bayan. Hindi nyo mahal taong bayan, maniwala kayo. 5 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. based in Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Yep. Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, bakit kinakailangan maging 110? Oho. Gusto ko makakita ng justification. At hindi aabot tayo. Tama kayo sir, kasi kung yan ang magiging formula natin, yan ang gagawin, hindi ka aabot ng 70 pesos per liter siguro, kaya 60 pesos per liter. Ito na lamang biofuel na ito. Oho. Ano ang magiging problema kapag ito sinuspindi na? Sa panukalang batas kasi, Kasama yan. sususpindihin ng hindi higit sa 1 taon. Opo. Opo. So, anong mangyayari ngayon? Yung locally sourced biofuel, mapapalitan nung tinatawag na, meron silang tawag dyan yung palm methyl ester, PME. Yung sa atin kasi coconut Opo. methyl ester, CME. Oho. So, mapapalitan ng CME natin ng PME. PME. Oho. Pam. So, ano mangyayari sa local industry? Ito yung problema. Talagang babagsak ang natin, agriculture natin, babagsak lahat. Madi-displace ngayon yung CME natin. Maapektuhan, sinasabi ko nga sa iyo, yung presyo ng kopra. Opo. Mahihina yung farm gate income ng mga farmers natin Opo, sa magdiniyog. ano? Opo. Oo. So, ano mangyayari doon sa pre-excess ng supply natin? Yuri mo, no? Ginagawa ba ng paraan ng ng gobyerno natin? Bakit lahat si Senator Marcoleta na parang nakita mo, pag si Senator Marcoleta nagsasalita tungkol sa ganito, hindi lang tayo basta may natututunan. Hindi lang basta trivia ang ating nalalaman sa kanya, napapakinggan. Kundi yung mga dapat na diskarte na dapat pwede sanang gawin. At ano yung mga cause na pwede mangyari pag ginawa mo ito. Na-explain sa atin, no? Dapat ito trabaho ng marami. Trabaho ng spokesperson to Hindi dumaldal palingkero ng spokesperson. Dapat naiisip nito yung mga gantong bagay Lalo sa krisis Di ho ba? Tapos si Senator Marcoleta, babatikusin nyo? Anong klaseng gobyerno ang gusto nyo para hindi nyo batikusin? Di ba? Itong gobyernong ito sa Senator Marcoleta, binabatikos nyo? O yung mga wala inatupag kundi impeachment ni Sara? Yung ba gustong-gusto nyo mga tao na yon? Yung mga pinklawan na kung saan namimili lang sila ng gusto nila pagkakataon kung kailan nila kakampiyan ng Pilipino? Di ba? Sa sitwasyon na kung kailan gusto nila lamang sila. Kikipag-compete ka sa export na very competitive ngayon. Nako. Ang dami substitute sa sa biofuel na nanggagaling sa coconut ngayon Opo. So, yung industry ngayon, pagsasakripisyo to. So, ang dami kagad ginawa, aalisin ang excise tax, 160 billion. Paano yung pinaggagamitan nito kung pag-uusapan ay yung pananggalang para sa mamamayan? Oho. O, edi ngayon, problematic yun. Isususpindi mo yung gamit ng locally sourced biofuel, mag-i-import ka sa, kasi ang kanilang threshold. Puro papogi, para yung bigas. Maibaba lang, matupad lang yung gusto nilang 20 kilo na bigas. Yun, hindi mo lang bakit nagpatuloy ba? Nag-abono sila na marami ba? Di ba? Para maiyabang lang na natupad yung 20 kilo na bigas, magkasakripisyo sila ng isang malaking pera. Hindi, parang ganyan na mangyayari yan Dapat hindi tataas ng 5% yung cost ng fuel pagka binlend mo Opo. Mahal kasi daw yung coconut oil. Oo nga. So mag-i-import ngayon. So madi-displace ngayon yung locally sourced biofuel natin. Wala nang paano ngayon yun?
ang assumption ba natin yung CME, ito yung coconut Coconut. methyl ester at saka Opo. yung palm methyl ester. Ano ba yun? Talagang yung replacement, yung ba parehong-pareho ba yung kanilang karakteristik? Palm tsaka ng coconut. Oo, ibig ba Ano sabihin ba ang epekto kaya niyan? Oo. paano yung halimbawa, yung ano na lang, yung performance ng engine mo, kung halimbawa, Ng sasakyan, halimbawa, kung- ano na ba yun? Na-test na ba yun? Oo. Oo. Meron pa tinatawag na cold flow behavior. Kukwentahin mo pa yun, ano? Yung stability sa storage. Opo. Pareho-pareho ba? Yun ang tanong. Ngayon, sabi na hindi po, o paano ngayon ito? Ang daming consequence, Kasi negative consequences. Tama. Oo. Pagkatapos, alam mo, yung biofuel, hindi lamang siya pangsuporta sa ating energy sector. Gano lang yun, parang 2% o something lang yun eh. Yes po, napakaliit lang yan. Pero kaya ginamit yung mandatory sourcing ng local biofuel Opo. para sa economic and social support sa coconut mga- industry. sa mga Yun ang magsasaka pinaka-ano natin nun. ninyo. Yun ang pinaka-ano nun. Oo. So, 1 year mo sususpindihin yun. Naglulupasay na yung ekonomiya natin. Sabi ko nga sa inyo. Paano kung wala si Senator Marcoleta? Napapaliwalag kaya ng mga nila Junior. Makinig ka Junior, nilelecturean ka ni Senator Marcoleta dito. Oo. Paglulupasayin mo yung, Yes. dadami na yung magiging chain reaction na. Kaya hindi nagsisisi si Tatay Digong na ito ay gawing senador na ito ay ikampanya ni Tatay Digong Dahil alam niya utak na itong taong ito. Di ba? Ako nalalawak ang problema. No? Kaya ang itatanong natin, siguro bukas, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, Oo. ano ka, Shell ka ba? Shell, Petron, tsaka Chevron. Oo. Kayong tatlo. Pwede ba po nating pwede ba nating palitawin sa inyong mga na ilan po ba ang porsyento po na kinukuha nyo sa Persian Gulf? Oo nga, nandun talaga nanggagaling. Kasi kailangan lumitaw Mati-check po ba natin, meron po ba tayong pwedeng mapaggamitan na audit na talagang kinuha nyo sa Persian Gulf? At hindi nyo kinuha sa Singapore? Dito lamang sa malapit sa pala kinuha yan. No? Kasi alam po namin yung presyo sa Singapore Ah. Yung Petronas, nagmi-maintain po ng napakarami pong tangke sa Singapore. Nandyan po lahat ang tangke nila. Yung Rotterdam na pinakamalaking refinery, palaging puno po ito. Bakit hindi po kayo dito kumukuha? Baka yan Ito open po ito. Hindi naman po inabot ng gera ito. Kasi ang lagi nilang ginagamit na formula yung Brent crude, no? So, yung Brent crude price. $120 na per Oo, barrel. yun ang kanilang basis lagi sa Kaya tumataas Kahit wala pa rito yung supply nila na Ayan, binili, oo. yun ang pinagbabasehan, yung mataas na. Kasi ang risk naman daw Yung yan. Rotterdam refinery, Opo. Jen, ang shipment doon, 100,000 liters. Liters. Okay? 100, bali ano yun bali 100,000 metric tons ang ibig ko sabihin. 100,000 metric tons. Yun ang pinaka minimum. Oho. Pagka kukuha ka sa Rotterdam refinery. Ang ibig sabihin nun, 118 million liters. Opo. Ang presyo nun sa Philippine peso, 60 pesos na per $1 Opo. Oh. 1 point ang isang metric ton kasi 1,180 liters. So yung FOB, ito yung freight on board, $570 per metric ton. Okay. Ibig sabihin, 1.7 per liter. Aha. Oh. Pag kinuwenta natin sa FOB, Philippine price per liter, 29.83 nga. Ito may kwenta mo Oho. Di, tsaka siguro, no? Bagay, sabi nyo nga, magtatanong naman kayo bukas, dito natin lulutan. Kasi crisis ng buong mundo ito Kung meron man silang formula o talagang isabi ginagawa, habang walang gulo, nasan, no? Ngayon may gulo, baka na naman pwede tayo dumirekta na kumuha dyan sa Singapore at saka ng Malaysia kung may itong problema, existing na problema ito. Hindi tatanong, saan nga kayo kumukuha? Yun na nga po. Bakit hindi ka kumukuha dito? Ito naman ang kuha na sa Singapore Oho. Oo, yan ang pinakamalaking tanong dyan.
Kung ikaw kumukuha sa Strait of Hormuz, wala magiging problema sa pagtaas ng presyo ng langis ngayon. Yun ang ibig sabihin ni Seto Rodante Marcoleta. Pero kung napatunayan ni Seto Rodante Marcoleta na hindi nyo pinapakita yung mga libro nyo na kung saan kayo kumukuha at hindi pala kayo napatunayan at hindi kayo kumukuha sa Strait of Hormuz, dito kayo magkakaroon ng problema. Bakit ang taas ng presyo nyo? Kung pwede pala sa Singapore kayo kumuha. Diba? Kuha nyo? Oo. Baka kasi naman, alam mo naman, Sen, sa palengke, may suki na ho kami. Pagka kumuha pa kayo dun sa akin, baka magkulang ano sa sinusuplayan. Hindi, alam natin ang presyo doon. Oo. Alam natin ang presyo. Meron silang tinatawag na MOPS, di ba? Yung Yes MOPS. po. Oo. Yung Means of Plot Singapore. Kaya nga, dito nga kinukuha eh. Yan ang mga basis po din po nila, Oo, sa oo. computation. Oo. Oo. Oh. Di ba yan natin, Sen, siguro makapagpaliwanag ang mga petroleum company o kung sa bagay na yan. Kung ano man. Yung karamihan ng problema natin, lalong-lalo itong tinatalakay nating langis na ito, na Hindi. parang natatakot na yung mga mamamayan natin eh. Hindi, Palagi Sen. nilang ginagamit yung Strait of Hormuz. Mhm. Eh, kung tutuusin lang Opo. hindi ko kagad naisip to eh. Hindi naman lahat doon binabawalan eh. Ayaw po, Yung opo. mga Malaysian Ay, pwede ho. vessels Mhm. at saka Indonesian vessels, pinapayagan ng Iran eh. Opo. Basta ang gamit lang po, yuan. Wag lang daw po US dollar ang transactions. Ay, kaya nga, so Oo. ibig ko sabihin, hindi naman talagang ganap na binabawal. Ay, hindi po, hindi po. So, ang problema kasi, tayo kasi, Mm. yung pagiging kaibigan siguro natin ng Amerika, baka tinitingnan nila yun. Ay, sa po yun. Kaya lalo Sen. tayong, Oo. kaya nadadamay tayo kahit hindi naman natin kagustuhan eh. Oho. Sino bang may gusto na tayo madamay dyan sa napakalaking problema na yan? Tama kayo, Di Sen. ba? Actually, iwas tayo dyan, Sen, ano? Pero, well, Nakita pala sa inyo, Sen, ang ambassador ng South Korea. Ito po, dito nakausap ni Seto Rodante Marcoleta ang ambassador ng Korea. Ay, hindi pala kayo, ano ba ito? Nag-meeting kayo, hindi nyo kami sinama ni Jen. basta may dalatang langis diyan eh. Hindi, nagpunta ako sa Sumandali doon, mga Ayun ang sinasabi po, namin. nagpunta, yes. 3 araw lang naman yun kasi Oo, yun yan ay- ang sinasabi. Uy, napakahalaga na ito. Makausap mo yung ganyan, makakakada embassy ng gano'n. Napakahalaga na ito. 'Di ba? Talagang gumagana talaga ang gobyerno talaga. Grabe, oo. natanguhan ko na yung mga kababayan natin doon. Kasi nga dahil sa ang daming problema, Opo. sinadya ko na rin sa dalawang bagay, makumusta natin sila. Pagkatapos, mabisita ko naman yung ating embahada sa South Korea. Maayos naman po. Napakaganda ng pagtanggap ng ating ambassador doon. Oho. Ambassador Bernadette Teresa Ah. Fernandez yata o Fernandez. Opo. Talagang pati yung lahat ng ano niya, lahat ng departamento. Inisa-isa natin magmula sa agriculture, Opo. merong yung labat, yung tungkol sa mga manggagawang migrant workers, Opo. pati yung sa kanilang housing, no, pati SSS, Pag-ibig, nandun lahat eh. Kaya inisa-isa ko silang lahat. Oho. No, ang kaya lang dahil sa agriculture ang pinaka gusto nating talakayin doon dahil ang South Korea kasi nag-iinganyo sila ng mga kababayan nating mahilig sa farming. Yes. Tina-train nila doon. Totoo po yan. oo. Alam mo ba ang upa nila doon pagka halimbawa sila ay pumayag na ma-employ doon? Oo. Tinanong ko kumikita sila ng hanggang 80,000 pesos per month Converted na. sa pesos. Opo. Laki. O saan mo kikitain dito yun? Nako, At saka napaganda po ng mechanization ng nasa hindi mahirap mag-farm. yung farming mechanization po nila sa napakaganda. Sinabi ko nga sa kanila, doon ko lang nakita sa South Korea, maging sa bansang Japan, Opo. puro bilyonaryo ang ang mga Magsasaka po? magsasaka eh. Oh, Ayun, Dito lang sa bansa natin, Oho. kabaligtaran. Sila yung nagtatanim ng palay, nakakainin natin. Pero sila yung halos hirap na hirap sa paghanap ng makakain. Pero wala silang aming usapan. So, pero para ma-relate natin yung pagpunta ko sa South South Korea, Korea, yes po, sir. naitanong ko din naapektuhan ba kayo ng biglang pagsasara ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz? Oo nga pala, siyempre, yung petrolyo doon sa kanila. Meron din sabi nilang gano'n, parang out of parang excitement o kaya kung gano'n. Pero alam mo, isang araw lang na nakapag-adjust sila kagad. Grabe, isang araw lang no, South Korea. No? Kaya naman ng Pilipinas siya, napakayaman na. Alam mo,
huwag kayo maniniwala na ang Pilipinas mahirap. Tatandaan nyo yan. Sa resources pala, napakayaman natin. Sa klima pala, panalo tayo. Sa agriculture, panalo tayo. Wala tayong paghihirap dito sa Pilipinas. Totoo lang. Isipin mo yung mga Pilipino na naalis na ibang bansa, samantalang ibang bansa napunta rito para magnegosyo. Andito lahat ng kayamanan sa Pilipinas, napakayaman bansa Pilipinas. Alam mo sino na nagpatunay na mahirap ang Pilipinas? Alam mo sino nagpatunay? Yung mga politikong kurakot na hindi ko malaman dahilan kung ba't ayaw nila umasenso Pilipinas. Siguro pag umasenso kada Pilipino, tinaas ang sahod. Hindi sila sasambahin. Hindi ahalikan ng mga paa nila. Hindi sila jujusin ng mga Pilipino. At yung mga boto, mahihirapan sila ibilin. Gets nyo? Dito kasi napakadaling bilhin ng boto ng Pilipino. Diba? Paniwalain mo lang yung ayuda, pati AIC sa'yo eh. Biruin mo, pupunta ka sa covered court, bago ka magbigay ng ayuda, magsasalita muna si councilor, magsasalita muna si mayor, magsasalita muna si congressman. Yung mga nakapila doon na tatanggap ng ayuda, mga senior citizen at iba pa, gutom na, kahihintay. Magsasalita muna lahat ng panauhin ng politiko bago ibigay ayuda. Tapos, parang gusto nila pinatutunog nila na ang ayuda kanila. Di ba? May mga tarpaulin pa doon, mga mukha nila nakapaskil doon. Di ba? Yan ang gawain ng mga politiko. Kaya ang Pilipinas, huwag mo nang asahan, kahit mayaman ang bansang Pilipinas, maghihirap to dahil sa mga nakaupo ng mga buhaya. Dito, kung walang buhaya, walang kurakot, mayaman ang bansang Pilipinas. Kaya natin, hindi niya kaya itaas ang sahod kasi wala tayong pagkukulong. Hindi kaya, pero mali ang pera, trilyon kaya. Di ba? Ilang beses na yon. Hindi to panahon na kung kayo hindi to pinag-uusapan kung yung administrasyon to Panahon Manny Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni Era, panahon ni Ramos, panahon ni Duterte, panahon ni BBM. Dapat na masugpo ito. Di ba? Ito na nga yung turning point kung saan yung pagkakataon to masugpo na, matuldo ka na, ayaw nyo pa rin. Di ba? Si Pinky, bago ka man lang Pinky, tumalikod sa mundo, may edad ka na, 78 ka na yata. Di ba? Ibig sabihin lahat ay tatalikod sa mundo. Bago ka man tumalikod sa mundo, gumawa ka ng legasiya mo na kung saan tumulong ka kay Senator Dante Marcoleta mapanagot lahat ng korupsyon sa Pilipinas. At pag mapanagot yan, gumawa ng batas talaga na talagang yun ang mga pangahawakan ng mga Pilipino na kailanman hindi na makakapagkurakot lahat ng politiko. Tapos isabay yung tinatawag na kay Edgar Irice, pati yung sinusulong nila na anti-political dynasty. Wala na makakakurakot sa Pilipinas. Tama, mali. Di ba? Kaso wala ayaw si Pinky. Anong ginagawa? Tulala si Pinky. Ayaw ni Pinky. Kung mahuli mo, Pinky, kung ang loyal mo sana, Pinky, dito sa taong bayan, hindi doon kay Junior, kundi man kanino man na pinangangamuhan mo. Sana na-solve na itong kurakot na to at ang bansang Pilipinas magsisimula mula ngayon, reset. Pagmula from now hanggang 30 years, mararamdaman yung ginawa mo at ginawa ni Senator Marcoleta. Kaso wala si Senator Marcoleta lang gumagawa Ikaw, wala ang ginagawa, nagtakip. After mga 30 years, mababalitaan ng mga henerasyon na yon. Bakit ba ano nangyari pag dinatanggal ang kurakot sa Pilipinas? Kasi yung 2026 may isang matandang naging chairman ng Blue Ribbon pinagtatakpan lahat ng kaguluhan sa Pilipinas Yung mga yun ang legasiya mo. Isang kwento tatatak sa buong henerasyon hanggang sa susunod na ika-4, ika-8 henerasyon na ikaw ang nagtakip sa mga kurakot. Pahig ka ba nun? Di ba? Pahig ka ba nun? Ganun po Hindi kabilis. nagkaroon ng apekto sa kanila. Hindi kagaya natin. Isip-isipin mo naman. Oho. Magkano? 55 pesos tayo, biglang naging 110. Oh, yan. At bukas pa, Paano mo i-justify yan? Yun Yan ang oo. gusto kong itanong sa kanila. Bakit naging 110? Bakit biglang... Siyempre merong kwenta yan, di ba? Oho. Merong kwenta yan. Kasi mangyayari lamang yan kung palilitawin po ninyo at talaga namang mababalidate natin ang lahat ng inventaryo ninyo nanggaling sa Strait of Hormuz. Ayun, dumaan. Yan kailangan pinaka-importante. Tumaan. Oho. At hindi na kayo makakakuha. Ano po yung silbi po ng mga tangke sa... Kaya ang genius talaga ito si Senator Marcoleta Diba? Pag nalaman ni Senator Marcoleta na hindi kayo kumukuha sa Strait of Hormuz, baka magpadalang tanker sa ibang bansa at doon na solohin ng gobyerno ang pagsupply na langis sa Pilipinas. Ingat kayo kay Senator Marcoleta, kayang-kayang gawin yan. Tandaan mo, gobyerno rin, nasa gobyerno si Senator Marcoleta. Singapore na yan po ay talagang inimba ng dalawang malalaking refinery sa mundo. Oho. Yun pong Suez Canal Opo. at saka yung Red Sea, hindi po nag-stop yun.
Yun po yung NLEX o SLEX. Oho. Ha? Ito isa, straight to purpose. Ito naman street of foremost, parang Maliit na kalsada lang po ito eh. parang Visayas Avenue lang. Oo po yun, oo. Di ba? Ba't ba Visayas yun, Avenue. tama kayo, bakit kayo nang ipini-play up ng gusto, no? Uy, dahil nga nagkagera. Okay, maraming salamat po sa inyo. Talagang napaka-genius dito ni Senator Marcoleta. Talagang mararamdaman mo yung malasakit niya sa Pilipino na talagang hindi siya nakapokus sa isang bagay lang. Hindi siya namimersonal. Hindi katulad ng iba dyan, chairman dyan ng Blue Ribbon. Wala na ibang inatupa kundi mamersonal. Di ba? Okay, ganito lang po. Isang makabulong talakaya, isang magandang pag-uusap. Mag-ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.